siya. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Noel and Gloria Kakanindin at pamilya, Elijah Prieto, Mr. and Mrs. Alan and Winnie Yulo and family, Norma Castro, Teresita Nombre, Charito Zaragoza and family, Aurora Gomez, Beneng and SP and family, Bonifacio, Heneng, Ambrosio and family, TJ and Ina. Para sa natatanging kahilingan ni Nana Ilang de la Cruz, Normita Iliescas, Jericho Iliescas, Jerlyn Iliescas, Jennifer Iliescas, Jeffrey Iliescas, Aji Villanueva, Lourdes, Ryan, Regine, and family. Para sa ligtas na paglalakbay ni Ana Rose R. San Juan. Para sa maagang paggaling ni na Ruben Aurelia Santiago, Gary De La Rosa, Emmanuel Chito Valmadrid, Josie Hermogenes. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na yumao na sina Teresita, Juan, Miguelito Sr., Romeo, Fidela, Leticia, Jose, Norma, Alfredo, Magdalena, Felicissimo, Vicente, Rodolfo, Gerardo, Leandro, Micaela, Francisca, Antesa, Volti, Honoria, Seferino, Ramon, Cristina, Nicodemos, Candida, Artemio, Tita Verino, Rohel, Perfecto, Emiliana, Conrado, Patrocinio, Sergio, Alan, Ruperto, Alfredo, Marcelina, Laureano, Wilfredo, Lucito. Isama din natin para sa pasasalamat ni Bonifacio, Ambrosian family, para sa kaluluwa ni Emilio, Raquel, Maria, Richard, Faustina, Justo, Juana, Cesario Sr., Apas. Para sa natatanging kahilingan ni Lourdes, Ryan, Regine at pamilya, Richard, Rolando, Lourdes de Leon, Melencio. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Sa banal na kasulatan na mahalaga ang ating pakinabangan para maibahagi sa kapwa. Liturhiya. Sa taong ito, ang pagpapanibago ng tipan ang pinagtutuunan ng pansin. Si Moises at si Elias ang kumakatawan sa lumang tipan na binubuo ang kautusan at propeta. Si Kristo naman ang bagong tipan ng Ama. Turo ng simbahan. Naitala sa Biblia ang pagpasok ng Diyos sa isang natatanging pakipagtipan sa pakikipag-ugnay niya sa kanyang sariling hambayanan. Pinaging ganap at nilubos ni Hesukristo ang pagpapakilala ng Diyos sa mga salita at gawa. KPK 6870. Sa unang pagbasa, hindi ipinagkait ni Abraham sa Panginoon ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Dahil dito, napatunayan ng Panginoon ang malaking pananampalatayang ito sa kanya. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naipagkaloob niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Sa mabuting balita, isang tinig mula sa langit ang nagpahayag na si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak at siya ay dapat napakinggan. Magsitayo po ang lahat.
tanang liwanag ng kusang matangkilik tungkulin na buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sama-sama tayong makinig kay Jesus na nagmamahal sa minamahal na anak ng Ama, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsiya natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yuko natin ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalugdan. Kami nawa'y makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit
at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nilupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Tugon. Panginoon, naririto ako iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panilangi, sa iyo ko ilalagak. Tugon. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Tugon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Pagsisilbi at mamahal ay dadalisan ay buhay na alay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino man makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi,
sapagat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapaap, at mula rito ay may tila nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, pagkat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pinasa ikalawang linggo na ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, kung saan ating ngayong pinagdiriwang sa araw na to ang pagbabagong anyo ng Panginoon o kanyang transfiguration, kung saan ay pinakikita ang tunay niyang kalagayan bilang anak ng Diyos. Papapasin natin na sa kanyang pagbabagong anyo doon sa bundok ng Tabor, ito po ay napuntahan ko po yung lugar na to kung saan may malaking simbahan po ng Transfiguration noong pong 2019. Ito po isa sa dinadayo upang tignan, magdasal, manalangin sa simbahang ito ng Transfiguration. At dito ay pinapakita kung sino talaga ang Panginoon. Una, nandoon si Elias at si Moises. Si Moises sa lumang tipan ang nagligtas sa bayang Israel mula sa pagkalipis sa Ehipto patungo sa bayang pangako ang Israel. Siya rin sa kanya rin binigay ang 10 utos, kung saan ang Panginoon bibigyan ng dakilang utos, ang batas ng pag-ibig, na ibigin ng Diyos higit sa lahat at ibigin ng kapwa gaya ng sarili. At sa bandang uli, ginawa na lang yung isa. At ano to? Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Si Elias naman, ang dakilang propeta sa lumang tipan na pinapahayag ang Panginoon. Kaya nga, ito ang nagpapahayag na ang Panginoon ay isang dakilang propeta, higit na pinakadakila sa lahat ng mga propeta. At nung bumaba ang ulap, isang tinig ang narinig, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." So, dito pinapakilala kung sino ang Panginoon sa kanyang katayuan, kalagayan, sa pagbabagong anyo niya. Upang ang 3 alagad na San Pedro, Santiago, Juan, ito'y kailangan maging kalakasan kapag dumating na ang bundok ng Kalbaryo ng Panginoon. Kung ito'y bundok ng Tabor, ang pagbabagong anyo ng Panginoon, ang kanyang glorious moment, pero darating din naman ang kanyang sa pagkapako niya sa krus, ang Kalbaryo ng Panginoon. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon sa 3 alagad? "Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." At ano ang implikasyon nito sa atin? Sa ating buhay ay may mga pagkakataong dinadadaan tayo sa iba't ibang mukha ng pagsubok. Pero nagpapadala ang Diyos ng mga pagkakataon sa buhay natin laging binabalikan upang pagkunan natin ng kalakasan. Kung ang Panginoon sa kanyang pagtahak sa Kalbaryo ay pinakita sa kanya ang Ama na nagagalak sa kanya sapagkat siya ang kanyang minamahal na anak. At pinakita rin sa atin si Elias at si Moises
na nakipag-usap sa Panginoon upang ipakilala kung sino ang Panginoon na ating sinusundan. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito ng pandemic, sa panahon niya na meron ding iba't ibang mukha ng problema ang ating pinagdadaanan, meron tayong hinihintay na pagbabagong anyo. Meron tayong hinihintay na sa kabila ng kalbaryo ng ating buhay, sa panahon ito ng Kauresma at mahal na araw na ating masasaksihan muli, ay magpaalala sa atin na hindi natatapos ang lahat sa Biyernes Santo ng ating buhay. Sapagkat mayroong linggo ng pagkabuhay na ating ipagdiriwang. Sa ating din buhay ay may ganun na dapat nating makita, na dapat lagi nating tingnan upang anumang mga pagsubok ang ating pagdaanan, iti ating mapagtatagumpayan. Nawa sa ating lahat na nandito sa pagtagap natin ng katawan ng Panginoon sa banal na komunyon, at kayong mga nanonood ng misang ito sa inyong sa ating Facebook Live, sa ating smartphone, smart TV at computer. Tunay ngang marami tayong dapat balikan ng pagpapasalamat sa Panginoon sa taon na nagdaan, sapagkat sa kabila ng pandemic, ito tayo ngayon. Muli nagsisimula at pati nananalig, sapagkat ang Panginoon anyo, at sa bandang huli tayo magbabagong anyo, hindi man dito, kundi sa buhay na walang hanggan na makakasama natin ang Panginoong mapagmahal sa ating lahat. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Masampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Sakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing. Nakagsakan mga yumaw, na may 3 araw na buhay na umakit sa langit. Sa kanan Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Itong matay na tao. Samahan ng mga banal, sa patararan ng mga kasalanan, sa pag-amini ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa amang mawain na hindi pinagkait ang kanyang buktong na anak at sa halip ay binigay para sa atin, halinang dumalangin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at sinusubok ng pagdurusa ay ituring ang pagbabagong anyo ng Panginoon bilang pangako ng pagdatal ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin ang iyong bayan. Upang pigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihan at mga namumuno sa paggamit ng dahas at pagsupil sa karapatang pantao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig para sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong lahat ng natitipon ngayon ay pakinggan ang tinig ng bugtong na anak at maging kasangkapan sa pagbabago ng lipunang Pilipino, ngayong ipinagdiriwang natin ang 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang ating mga kapatid na yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin ang iyong bayan. Ama mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, tulad mong kami makasunod kay Kristo at mapagbagong buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon kung maghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manamin lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na may pagtapat ng niya sa mga lagad na siya lang mamatay para sa lahat. Sa kanilang kanyang pinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupunuan namin at kalwalhatian mo. Hosana sa Kaitas mo, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana Sa kaitas. Ama naming banal, ikaw mukalta ng kabanalan kahit sa pamagitan na yung Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Kristo. Gayon din naman nang matapos ang hapunin, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Kristo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inalin namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon ni lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak
naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Amang Mahabagin sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ating awitin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikaw sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawad namin sa kakasalanan sa amin, at huwag mo kaming ibahin punot sa puso, at biyagyan mo kami sa masama. Hindi namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalat sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang arpapay tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalatayang kakasala, pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat.
Mga kapatid, ito Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa ating itaas natin sa Kanya. Ang ating mga kahit mapalad tayong tatanggap sa banal na piin. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalingap ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit at sa lamin ng katwiran. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tumayo po lahat. Manalangin tayo.
Manay mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliwanag sa bagong anyo na iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtaan ng kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa dati pong Biyernes ay First Friday na po at meron po tayong Holy Hour. At sa Holy Hour po, ako po ay magpapakumpisal. Hindi po sa mga apostolado ng panalangin. Ano? Sa ating kamalmahalang puso ni isa na po tayo ay makiisa. Yuko ang ulo, tanggapin ng pagbabasbas. Huwag po tayong alis hanggang hindi po kayo nababasbasan ng holy water po. Ano? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo lagi nakikinig sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good all the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.